Okay, so magandang hapon. Ngayon ay November 18, 4:30 ng hapon. So ito. Nakapaglipat tayo. Pero ito yung batch na marami akong namatay. 15 out of 96. Tama ba? O tama, 15 out of 96 namatay. So kung mapansin nyo, merong mga ano lang, parang ginawa ko lang pantakip yung iba. So ano yan, siyam yan. Then yung 6 na hindi tumubo ayun nandun. So yan. So ito yung setup natin ngayon. At itong 4 na to ay NutriHydro. Itong dalawa ay Master Blend. Ito pala. Ito tsaka ito ay Master Blend. Itong Master Blend na to ay nilagyan natin ng 6 ml ng pH down katulad ng ginagawa natin sa NutriHydro. Pero itong number 33 ay hindi natin nilagyan ng kahit anong pH down. So, ang meron lang siya sa Master Blend ay 100 ml ng A and B at pati ito 100 ml. Pero yung NutriHydro natin tulad ng usual na setup natin is 90 ml lang. At ayan. So, yan yung setup natin. And ito, ayan, unti-unti ko na nililinis yan. So, yan na yung next project ko. Linisin din to para susunod nating 1/3. So ito naman yung isa pang ano ba problem. Ito pa, pakita ko pala muna sa inyo. Ito since parang 18 days old na yata. So tingnan natin kung gaano karami yung naputol na ugat. Ayan. Ayan. So meron din, hindi naman sobrang hindi, madami-dami ayan tingnan natin So maliban dun sa sumabit dito na nakikita nyo naman. Ayan may mga ugat dito. Ayan, ugat. Ito ang dami sa gilid Ayan. So yan yung problem. Yan yung akala kong issue dito sa mga namatay. Pero sa palagay ko, ang issue dito sa mga namatay is yung tubig ulan. Kasi yan yung nutrient solution na nahaluan ng tubig ulan na pinilit kong i-reuse. Yun yung mali ko. Dapat hindi ko siya ni-reuse. Okay? So wag yung gagawin yung ginawa ko. Kasi yung ginawa ko parang alam ko risky siya. Pero kasi parang wala na akong time. Sobrang tanda na kasi nitong mga seedlings na to. Parang 23 days old na yan. Kaya mapansin nyo sobrang leggy na sila. Ito medyo leggy na pero nasa 18 days old pa lang kasi sila So, kaya pa nila. Although siksika na sila dun sa seedling tray kasi yan, dikit-dikit sila dyan At ang hirap niyang tanggalin. Kasi nga, ang haba na ng ugat. Tas sobrang brittle nung dahon. Ayan. Pero sa palagay ko makaka-recover pa to. Ito hindi. Yung mga dalawang box ang hindi makaka-recover. So dun sa mga sa ibang box, palagay ko kung kaya ko silang mapag-combine, pagko-combine ko na lang para makapag-free up ako ng mas mabilis. Ayun. So ito pa. Dati ang problema natin is wala tayong produce para ibenta. Ngayon, iba na ang problema natin. Hindi na kaya ng sinusuplayan natin yung produce natin, which is a good problem in another way. Kaya kumuha tayo ng isa pang tindahan ngayon na ongoing trial, pangalawang araw niya pa lang ngayon. So nag-set up tayo, naglagay tayo doon ng 4 na lettuce. So yung setup natin na nakababad sa tubig. So tingnan natin. Yung first day, alam ko walang benta yun Second day, titingnan natin kung may nabenta naman sila. Pero third day, babalikan ko sila to check kung ano ba. Kasi pwedeng palitan na agad natin yung nandun sa kanila. And ayan, pakita ko lang sa inyo kung gaano ka buksan natin. Wait lang. Ito, personal consumption or kung ano man yung pamigay. Yan, nahaluan din kasi yan ng tubig ulan. Yan, pakita ko sa inyo. Dito yung snake plant ng nanay ko kasi hindi daw naaarawan doon. Yan. So, pag nag-harvest ako, ini-slide ko na lang. Yan, so ito. Laki Pero ano siya, buhaghag. Hindi siya katulad ng Olmeti na
pakumpol. Yan, alumetik kasi natin pakumpol. Sa kanya, malapad pero buhaghag. Yan, tinitingnan ko nga kung may issues ba. Wala naman. Wala na tayong problema ng trips dito. And I would say, yung best way natin ng pag-control sa trips is tanggalin nyo kaagad yung seedling. And isa pa, na yung issue natin sa ugat, 'di ba dati parang ang pangit ng ugat, parang brown. O dito may mga ganun din kasi nga ano sila, na-stress sila sa sobrang init kasi nga ang baba ng ceiling nito. Tapos minsan sobrang init pa dito. So yun yung next nating i-resolve after nating ma-resolve yung problem natin sa pagsusuplayan. So may kukontakin din ako, kakilala natin. Katrabaho ko din dati sa Smart. So hopefully, kung okay sa kanya is dadalang ko siya doon sa pwesto niya sa bahay nila. Actually gusto niya rin matuto nito. Sabi ko wala naman problema, kung may time ka pwede naman. And kung magkakaroon na ako ng free training dito, kasi gusto kong magturo para lang masubukan nila, ay ayun, free yun syempre. Pero kung bibili sila mga nutrient solution, malamang naka-ready na ako nun, bibentahan ko na lang sila. So doon na lang siguro ako kikita kung bibili sila. Pero kung hindi, okay lang. Ang goal natin is mas marami magtanim. Kasi although sabihin kong kinukulang or hindi ko na di-distribute yung iba, palagi ko kukulangin pa rin yan. Basta mahanap ko lang yung tamang market. Yun yung sa akin. Kung magka-cargo ko yun, kailangan kong hanapin yung tamang market sa mga produce ko. Ang hindi ko lang naayos dito, dahil sa sobrang busy, lagi ako naghahabol. Alam ko ito yung next harvest tapos ito yung susunod ayan yung mga yan. Pero kung titingnan mo, lalaki na nito. Lalaki. Kaya hindi ko alam. pero bahala na. Ayun lang. So marami pa tayong improvement na gagawin, marami pa tayong adjustment na gagawin. And ngayon hindi ako masyadong ngangarag sa paghahabol ng seedling. Kasi pag nangarag na naman ako, mahihirapan na naman ako maghabol ng pagtataniman. At saka, mangangarag pa ako sa paghahanap ng pagdi-displayan, 'di ba? So yun at yun lang. So maraming may mga bagong issues or problem ulit ako, pero sa palagay ko, pag na-solve ko yun, level up ulit. Kung level up ng level up. Dito sa ano naman natin, sa taniman, unti-unti lang din tayo nag-i-improve. So medyo nagamay na natin yung paggawa nito. Pag nagawa ko yon, baka gumawa pa akong isang 1/3 or dalawa pa, depende, titingnan natin. Kasi tinitingnan ko rin yung tubo doon kasi dyan yung medyo wala masyadong araw pero mukhang okay naman, pero medyo buhaghag siya kumpara dito sa mga nasisikatan talaga ng araw. So pasensya na, sobrang makalat, pero maglilinis tayo dito. So most probably marami-raming tanglad tayong tatanggalin. Kasi hindi ko rin na siya nagagamit. Dati nagagamit ko pa panggawa ng tea or kung ano man. Baka ganun ang gawin ko, no? Sige. Susunod. Anyway. Ayun. So bukas ang activity is linisin to. Linisin yung isang yun dun sa pinakadulo. Then kung kaya kong i-combine yung mga nabuhay dito kasi may mga namatay din dyan. Ayun, may mga namatay sa sobrang ninipis. Pwede nating ipagpalit. Then hopefully lumaki sila ng maayos. Kasi templado naman to Nutri-Hydro din yan. Yan. Okay, so ang pinaka gusto ko talaga is sana maging effective tong master blend. Bakit? Kasi hindi ako naglagay ng pH down dito Alam nyo naman, may pagkatamad ako. Kung gagana siya ng ganon, bakit hindi natin unti-untiin? Pero syempre, susunod, 2 box, tapos 3 box, hanggang pag nakita natin na 50% na yung may ganong setup, tapos maganda pa rin ang production, malamang mag-master blend muna ako. Kumbaga, less process, less nang iisipin, di ba? Ako ganun naman ganun na, more on practicality tayo magtanim. Anyway, so hopefully may na-share ako sa inyong bago, mga ideas, especially dun sa mga roots. So kailangan tama talaga yung timing nyo. Kasi ako, ang timing ko talaga is 12 days. Yun talaga ang gusto ko, 12 days. Transfer na ako. Pero kasi nga, nagagahol ako sa taniman. Isa pang issue is hindi ko na nadidispose kaagad. So isa pang problem yun.
So yun, maraming problem, pero may mga new problem na pag na-solve ko, mas magiging maganda yung future natin sa pagtatanim. So yun lang, hopefully gumanda to. Hindi ko lang nalagay ng date. Ito kasi, ano bang date to? Ano ko, nandito yung date nito eh. Ito October 12, hindi naman nababasa, pero October 12 yung sowing date nito. So yun, kasi yung label nito nandun sa indoor nursery ko. Okay, so ayan, pakita ko lang sa inyo. So tapos na ako mag-setup, tanggalin ko lang tong ipit. Yan. Tanggalin ko lang din tong ipit dito, ipit sa kabila. Oh. Tapos ang ginagawa ko lang, sa ngayon na, niipit ko lang siya dyan. Yan. Tapos yung kabila, dulo-dulo lang muna ako ngayon, although may mga punit-punit. Ang ginawa ko dyan, parang tinahi ko ng nylon. Okay, so ayan. That's it. So syempre, magkakaroon ulit tayo ng improvement niyan susunod. Pero sa ngayon, ang focus muna natin is matapos natin yung mga kailangan nating 1x3. Then, baka itong mga 1x1 i-convert natin. Pero may naisip na akong another setup pa. Pero, yun na. Next time na lang yun. So, thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye!